confirmation of charges sa The Hague International Criminal Court tungkol sa kaso na ano to, no? Mass murders, bale, no? Mga crimes against humanity, no? Ginawa ni former President Duterte. Okay? Mga panayam natin, isa po sa mga nandoon mismo. Nasa The Hague siya ngayon. Nakikiusap nga tayo sa kanya at nakakahiya, ano? Pero alauna pasado ng madaling araw. Hello, good morning sa inyo. Former Congressman, si Nery Colmenares. Morning, sir. Good morning. Good morning, Jarius, at sa lahat ng viewers at listeners ninyo. Okay, and thank you very much, sir. Napuyat namin kayo. Pero Okay. magkwentuhan lang natin, sir. Ano po ba ang napansin nyo? No? Kayo mismo, hindi kayo pwede mag-participate, pero nandyan kayo para tulungan yung mga biktima. Ano po? Itong Yes. Counsel mga kami namatayan doon sa sa mga victims. namatayan ng mga asawa, anak, kapatid, or ama. Ano po? Yes, oo. Counsel kami sa victims ng Rise Yes. Up for Life. So, 2 days of ng presentation ng prosecution and 2 days presentation ng defense. Ano po ang nakita nyo rito? Well, ang aming nakita naglahad ng isang methodical and very coherent ang prosekusyon ng ebidensya. Sinasite nila yung 4 na elemento ng crime against humanity at sinabi nila yung mga ebidensya na susuporta dito kung magkakaroon ng trial. Either eyewitness account or affidavit or sworn statements or dokumento na magsusuporta nito. So yung 4 na elemento na diniscuss nila, ang una syempre yung requirement ng widespread or systematic attack. Pinakita naman nila yon ang mga ebidensyang ilalahad nila. And of course, wala naman sigurong ki-question kung widespread yung atake kasi mula pare hanggang hulo eh. Yung second, of course, na attack against the civilian population, pinakita nila yon, no? Although ang kinwestiyon niya ng depensa na hindi naman whole population yung inyong itake, kundi yung a certain defined number lang, defined population ng mga drug suspects. Although ang tingin syempre ng prosecution at kami rin na ang requirement lang naman it's an attack against the civilian population. Wala namang sinabing number. At yung pangatlo, yung batay sa isang policy or order. Pinakita rin niya ng prosecution na may mga order. Yung una munang order, syempre, yung mga public statements ni President Duterte na kill, kill, kill. At yung dokumento, yung Oplan double barrel, no? At yung panghuli, syempre, na may knowledge of the attack si President Duterte. So, basically, malinaw ang paglahad ng prosecution dito. At sinabi nila meron pong mga ebidensya, mga dokumento at Correct. mga testigo na magpapatunay sa 4 na ito. Yes. Although hindi binanggit kung sino-sino ang mga pangalan nito, ng mga identity. Ano po? Well, oo. Yeah, kasi nakalagay yon, redacted siya. Hindi mabasa ng publiko kasi security ng mga testigo at mga biktima na magti-testify. Ganyan ang patakaran ng ICC. Nakalagay yun sa kanila. Of course, all trial, syempre, magkakaroon syempre ng karapatan ang depensa na cross-examine kung sakali sa mga testigo o biktima na magte-testify. Opo. Tapos, ang last 2 days, bali kagabi, ano po, and before that, Thursday night, ay presentasyon ng defense. Ano naman po ang nakita niyong prinisintan ng depensa? Well, ang aming prediction kasi noon pa man, parang wala kaming maisip na ebidensya na isasubmit ang depensa para sabihin o patunayan na walang kinalaman si President Duterte sa drug war. So wala talaga kaming maisip na may witness silang magsasabing, ay, hindi alam ni President Duterte yon, wala siyang kinalaman doon. Ayun gano'n, no? So ang nangyari as expected namin,
ang ginawa na lang ng depensa, inatake niya na lang yung ebidensya ng prosekusyon. So nagsabi siya Oo. ng una muna, hindi daw na-establish na may common plan ang presidente at yung mga co-perpetrators. Therefore, parang ang kanilang theory in the end at nabanggit kahapon yan sa ending na gawa-gawa yun ng mga rogue cops na parang may mga police na pumatay for opportunism or ibig sabihin nila yung Oo. took the opportunity to kill yung mga kalaban nila, yung may Opo. mga animosity sila, may kwento pa nga nag-cheat sa card game, no? Nagdaya sa pusoy siguro, ganun ba? So therefore parang these were the acts of the policeman, ano. Oo. So at syempre kinwestiyon nila na yung mga public statements ni President Duterte, hindi naman yan order na pagpatay kasi sa ending ng speech niya minsan, not in all speeches but minsan daw nagsasabi siya sa ending ng speech niya na kung self defense parang ganon or irespeto niyo naman ang human rights, no. So, para sa amin, medyo problemado yung theory ng depensa dito kasi Oo. parang hindi ka panipaniwala kahit siguro Duterte supporter ka, hindi sila makapanipaniwala na gawa-gawa lang ito ng libu-libong pulisman na Oo. masama ang gising ng umagang yon at Oo. nagdesisyon na pumatay, di ba? Parang Oo. may pattern yung pagpatay, Opo. kill, kill, kill na order, and then Oo. in-execute in broad daylight, maraming witness, na parang hindi takot ang mga perpetrators na mahuli ng pulis. At yung pangatlo, may cover up pa. Hindi maliban sa ilang sacrificial lambs, hindi talaga na-imbestigahan ng tama at na-prosecute ang mga libo-libong mga pulis na involved sa mga krimeng ito. So basically, ah, para sa akin hindi yan tingin ko makumbinsi ng depensa ang court na it was just random acts committed by certain rogue policeman who decided to kill that day rather than it was a systematic order to kill from the Oo. top, no. Hindi Oo. hindi yun parang decision lang nila. Oo. Pero meron pong mga proseso kasi rin sa Pilipinas na dapat alam din ng presidente dahil dati siyang prosecutor eh. Di ba? Correct, Halimbawa, correct. may pinatay ang isang pulis. Mm, Automatiko yun. Hindi lang pinatay. Merong nasaktan sa isang police operation. Sinaktan ng pulis. mm, Nabaril niya, mm, wounded. Or pinatay niya. mm. Automatic po yun na dapat pumasok ang IAS, Internal Affairs Service. At iimbestigahan yung pulis na yon at iimbestigahan yung pangyayari. Di po ba? Yes. Oo. Yes, tama ka. In fact, nabanggit yan ng Korte Suprema sa kaso na Oo. Oo. pag may patay sa police operation, walang presumption of regularity. Kasi Oo. hindi expected na may mamamatay sa isang Oo. legitimate operation. That's the first. Opo. Sa manual yan ng police Oo. mismo Ang na pag nakasulat po may sa namatay, PNP manual. nakasulat sa Oo. manual. Oo. Oo. Na pag may Ah, namatay, may investigasyon. Oo. Pangalawa, Jarius, ay yung sa law na mismo, self-defense. When you claim self-defense, Oo. ang definition sa law, it is a confession and avoidance. Confession Opo. and avoidance is, oo, pinatay ko siya, pero ang avoidance mo ay dahil self-defense. So, Oo. kung ganun pala ang nangyari, ang rule dyan ay hindi lang may investigasyon, kundi kasuhan ka. At kasuhan ka, kasi inamin mong pumatay ka eh. Ngayon, whether or not it was a self-defense, sa trial mo i-prove yan. So, ang self-defense talaga, kahit kung hindi ka polis, kung ordinaryo kang mamamayan, pag Opo. may pinatay ka, in self-defense, sabihin natin, inatake ka ng kapitbahay mo. Pero Mm. may Opo. pinatay mo siya. Pag Opo. pinatay mo siya, may kaso ka talaga sa korte. Hindi Opo. ka talaga Opo. pwedeng walang kaso sa korte kasi Oo. sabihin mo man sa pulis na, uy, self-defense yun eh. Ganun ba? O di sige, Oo. sa korte sabihin mo yon na self-defense. Pero hindi pwedeng hindi kakasuhan. Otherwise, Opo. inamin kang pinatay eh.
Aha. whether or not it's self-defense, korte ang Opo. magpapatunay niyan kung totoo ngang self-defense. Correct. Dito Opo. hindi. Ang Oo. pulis hindi Kasi, talaga kinasuhan kasi kasi, pag sinabi nilang self-defense, para, okay, self-defense pala, go. Tapos na. bakit Oo. pinalulusot noon? Kasi, ang problema po rito noon, di ba, napakalinaw po, na kung ang sinasabi nila, 7,000 ang napatay nila. Officially, ano po, Mm. wag na natin Oo. sabihin yung 30,000 Yes, na yes. bilang ng Oo. media. So, ibig Mm. sabihin, 7,000 police teams ang dapat na May nahabla. investigasyon at the very least. Ano Oo. po? At ang Oo. bawat team sa ganyang operation, hindi po bababa ng 10. Yes. Ano po? So, kung Mm. 7,000 cases, ilan pong pulis dapat ang nahabla? Mm. Di ba? Tama ka. Na, Tama ka. Oo. 10 sa bawat kaso. Pagpalagay na ipaulit-ulit sila, aba, edi ang 100,000 pulis ang dapat na nakahabla na hindi nangyari. So, mabalik po tayo dun sa ayoko masangkot dito talaga, kasi patayan ito. Pero naalala ko, nung simula pa lang ito nagaganap, nakapanayan po natin dito rin sa programang ito, si Nooy, Secretary of Interior and Local Government, si Mm. Sueño, Yes, yes, yes. Ismael Sueño, dating Yes, governor po ng Secretary Cotabato Sueño. at siya yung unang-unang ginawang DILG Secretary. So, in charge siya sa Yes. PNP. So, tinanong ko siya, Sir, ang dami nang napapatay. Araw-araw, 20 sa buong Pilipinas. Ganyan. Nangyayari po ba talagang nag-iimbestiga ang PNP, which is under you, yung IAS nila, Internal Affairs Service? Sabi niya, IAS? IAS? O nga pala, dapat nag-iimbestiga ang IAS. Naalala ko po yun, yung Okay. reaction niya. Oo nga. Nabigla po ako na hindi niya alam. Oo Ano nga. po? Oo. So sabi niya, sasabihin Sa ko manual kagad. nila yan eh. Mm. Opo. Sasabihin ko kagad sa kanila. Ewan ko po kung sinabi niya talaga o hindi. Pero sinibak siya. Sir, Mm-mm. tinanggal Tinibak siya ang SILG. Di po ba? Hindi siya tumagal doon. Opo, Hindi siya opo. tumagal. Oho, pumalit na kagad yung iba. So, nagulat ako, ano ito? Tapos tinatanong ko sa kanya noon pa, Sir, nasaan po yung mga armas na nakuha umano sa mga nanlaban na ito? Di ba dapat tinatabi ito ng pulis? Mm. Kasi Mm. nagkakaroon na ng mga reports noon na paulit-ulit ang paggamit ng numero, serial number. Kumbaga, pinapasa-pasa yung kalawangin 38 caliber revolver. O, sa inyo naman ito, gamitin nyo. O, kayo naman, kasi nakapatay din kayo. Pero pare-pareho na serial number. Correct, Sabi ko correct. Oo. At the end of the day, 7,000 ang napatay nila. Pagpalagay natin na sa kalahati lang ng 7,000 na officially ang pinatay nila, pagpalagay natin na patalim ang dala nun, hindi baril. O laro ang baril lang. Kalahati na lang nun, 3,500 ang may totoong baril, sabihin natin. Nasaan yung 3,500 na kalawanging 38 caliber revolver? Hindi Yes, na masagot tama ka. Miski si Bato, hindi masagot yon nung tinanong siya ng ganyan, nung siya ay pinagsasalita, nung sumipot sa Senado, si Digong. At tinanong din siya ng ganyan. Sabi niya, siguro nandito, siguro nandyan. PNP chief ka naman. Hindi mo alam kung nasaan. Yes. Huli. Tinapos talaga sila doon, no? Kasi siguro, naganda sila siguro ng 1,000 baril para i-plant na ebidensya doon sa suspect. Pero syempre, 7,000 ang namatay eh. So, tinapos yung baril mo na inanda mo ng 1,000. So, inuulit mo na lang minsan. So, yung na-confiscate sa isang killing, pahiram mo ulit doon sa kabila. Tapos yun naman ang ilalagay nila kasi napakadaming baril yun. Kung titingnan mo ang na-confiscate nila, kung ang 7,000 ng laban, kasi Jarius, pag patalim yung hawak ng suspect, hindi mo nga siya dapat barilin. Patalim eh. So, hindi nga siya pwedeng barilin. So, ang 7,000 na yon ang kanilang ay self-defense, baril ang gagamitin. So, parang sana yon yung mga baril na yon. Kahit sabi mo nga, kahit kalahati lang, wala talaga silang mapakitang ganyan.
Tsaka nasaan yung IAS investigation? Di ba? Nung, Ayun yung ano, yun yung doon sila kasi nadali noong humingi ng sila ng deferment eh. Humingi ng deferment ang gobyerno at imbestigahan daw nila. In the end, 52 ang inimbestigahan nila sa libo-libo. Later on, 52. naging 302 daw, sabi nila, ang Oo. iniimbestigahan nila. Pero sabi ng ICC dito dati, parang 302, kahit pa totoo yun, ay napaka-minuscule nun, napakaliit nun para sa libo-libong Oo. It's still a dapat very, niyong inimbestigahan. No? So, oo. hindi nakalusot yun. Nagpa-defer sila almost 1 year na-postpone yung ICC dito dahil bagamat hindi daw nila na-recognize ang jurisdiction ng ICC, nag-motion sila na pwede bang Oo. i-defer. Huwag muna kasi mag-iimbestiga kami. So pinagbigyan talaga sila ng ICC. 3 months ang unang request nila, naging 6 months, I naging one see. year. Pero wala silang investigasyon na ginawa. Aha. Pero sa tingin ninyo, ngayon, Attorney Congressman Nery, ano po, na nakita nyo, naipakita ni prosecution side na malakas ang ebidensya, malakas ang kaso nila. Correct. Sasabi niyo po, gano'n. Kumpiyansa po Yes. yung sa kanila na, Medyo kumpiyansa kasi uh, dahil ang inatake ng depensa ang prosekusyon, ibig sabihin nag-offer sila ng reverse theory. Ibig sabihin baliktad na theory. So, apa, halimbawa, walang common plan, absurd ang kanilang theory. Gawa-gawa lang yan ng individual na mga pulisman, di ba? Alam mo, Jarius, yan pa nga ang lesson dyan sa mga pulis na na sumunod sa utos eh. Tingnan nyo, yun ang message sa mga pulis eh. Inabandon na kayo ni President Duterte. Ang sabi niya dati, magpapakulong siya para sa inyo. Ngayon, nalagay siya sa alanganin. Ang sinisi niya kayo. Sabi niya, hindi ko yun utos. Kung pakinggan mo yung defense kahapon, hindi yan utos, hindi yan common plan. Ano lang yan, rogue cops ang gumawa niyan. Yung mga pulis na hindi na rogue, na hindi sumunod sa utos or something. opo, Kaya delikado kang sabi ko nga, pag may illegal order, do not follow kasi darating ang panahon, abandona ka ng principal mo. Yung isa naman sa kanila, yung hindi naman nag-order yun kasi sa ending daw ng speech, sinasabi yung human rights sa ilang speeches, hindi sa lahat. Kasi marami siyang speeches, wala namang human rights sa ending eh. Pero ang sabi naman namin, at least kami sa prosecution, sa depensa, sa opo, biktima, opo, pagka narinig naman natin yung speeches ni President Duterte, 1 o 2 oras yun. Tapos opo, opo, 90% niyan, kill, kill, kill eh. Nagsingit lang siya ng isang sentence sa ending ng speech niya na human rights. Bigla nang absuelto siya. I doubt kung makumbinsi ang korte na ano lang yun. Hindi niya talaga inutos yun just because may in-include siya sa sentence sa huli ng speech niya na, oy, irespeto niyong human rights ha. Tapos niyang birahin ang human rights sa buong speech niya. So, yeah, I doubt kung ang theory na yon ng depensa ang manaig dito. Ngayon, yung presentasyon naman ng depensa, ano po ang masasabi nyo na solido naman ba magagawa nilang depensa? Na para, Wala kasi silang pulido na magawa in the end. Maliban na lang na bakbakin lang yung at kihin lang yung depensa ng prosekusyon. Well, it's their right, it's their tactic. Yun naman yung nila dyan. Pero ang sabi ko, mahina. Kasi ang ino-offer nila na reverse theory, katulad nung sinabi nilang, hindi naman nag-utos kasi nagsabi ng human rights sa ending, parang hindi ka paniwala sa korte yan. At parang hindi ko maisip ang korte na magsabing, absuelto pala siya kasi may sinabi siyang human rights sa ending ng speech niya. Alam naman natin, at sabi ko nga, kahit Duterte supporter pa, alam nila na nung nagsabi ng kill, kill, kill sa media, tunay talaga yun. Walang patumpik-tumpik yun. Kaya nga nila binoto siya eh. Kasi papatay siya eh. So, ngayon, bigla na lang niyang sabihin na hindi, wala akong utos na pumatay. Bakit niyo pa siya binoto, di ba? So, in that sense, mahina ang pagkalatag ng depensa.
Saka ang dami pa rin mga DDS ngayon, tinotroll pati columns ko, ano po, tsaka itong programang ito. Sinasabi nila, hindi mo ba naiintindihan na nilinis ni Tatay Digong ang mga komunidad? Tinanggal niya, pinatay niya yung mga durugista at pusher, pati durugista nga, pinatay. Hindi ka ba marunong magpasalamat dyan na natahimik tayo? Yung ganun eh. Yes, Mga nabanggit DDS yan mismo ang nagyayabang na pumatay yung Tatay Digong nila eh. oo, oo, nabanggit yan ng depensa kahapon na Oo, common oo, good. Ang ginawa ni President Duterte was for the common good. Ang problema doon sa batas naman natin at sa batas ng mundo, bawal opo, pumatay. Kaya ano pa man opo, yung dahilan mo, bawal, di ba? So, oo, kasi kung hayaan mo yan, o di yung susunod na, yung, kahit sino, pwede mong patayin yung mga drug oo, addict sa barangay mo, tapos sabihin mo, ay, wag niyo pong kasuhan para yun sa kabutihan ng lahat. Di ang gulo-gulo ng Pilipinas yan, patayan yan, oo, kaliwat kanan, di ba? So oo, ang sa batas man, kahit ano pa man ang iyong justification, hindi mo pwedeng sabihin para ito sa kabutihan. Wala namang oo, dahilan. Hindi naman nanlaban. Hindi naman parang gumawa ng hakbang para i-threaten opo, ka. Patayin mo lang kasi it's for the common good. oo, Actually, sa totoo lang, yung ganong argumento ng DDS at kung ni President Duterte, may mm, pag-amin yun eh. May pag-amin yun na, oo, pinatay ko yun. Pero ang purpose ko naman malinis oo, ang komunidad. oo, So, hindi oo, mo actually ngayon tuloy alam kung anong depensa nila. Hindi mo ba in-order o in-order mo? Kasi oo, biglang di na nila alam ngayon kung saan sila papanig eh. Kasi kung sinabi mong hindi mo in-order, bakit mo sinasabing for the common good? Hindi ka oo, nga naman nag-order pala eh. Pero oo, on the other hand, pag sinabi mong for the common good, ibig sabihin, inaamin mo, in-order ko oo, yun oo, for the common good, di ba? Kabutihan ng lahat. So, mahina pa rin yung ganong argumento ng kahit mga supporters niya. oo. Kasi Saka, wala nang ba't ba tayo may batas? Wala na lang sana tayong batas. Kung anong interpretasyon mo, kung anong maganda para sa kapwa mo, edi gawin mo na lang. Bahala ka na, desisyon mo yun at wala oo, kang accountability sa korte. oo. Napakagulo ng lipunang ganyan pag yun ang gusto nila. Tapos ginamit ding argumento na hanggang ngayon ay maraming patayan sa ilalim ni President BBM Bongbong Marcos. Maraming Yes, patayan. ginamit nila yon. Hindi ko Oo, alam nga kung para saan yun eh. Anong klaseng depensa yun eh. Para oo, kasi ang sinasabi mo dyan, pag isang tao, kinasuhan ka na, pumatay ka, ang sabihin mo, oo, pumapatay din yung iba. Di ba? oo, Parang, halimbawa, may congressman na nagnakaw. oo, Sabihin niya, ba't naman ako kakasuhan niyo? Ay, yung ibang congressman nagnakaw din, hindi niyo oo, kinakasuhan? Ay, dapat kasuhan lahat. oo, Pero hindi mo pwedeng depensa sa korte na opo, the others are doing it, so allow me to do it also. Di maubos na yung pera ng bayan dyan. Di oo. ba? Parang Saka, porket nagnanakaw yung iba, oo, ako, wala saka, naman kami oo, pakialam kung si Marcos o si Duterte yung pumapatay sa EJK eh. Dapat oo, kasuhan din si Marcos. Sa amin, oo, hindi siya depensa actually oo. if they're going Parang, to use that. kasi sinasabi rin nila na wala daw dapat sa ICC, hindi raw dapat nakikialam ang ICC sa hustisya ng Pilipinas dahil umaandar ang sistema ng hustisya sa atin. At the same time, in the same breath, sasabihin nila, patuloy pa rin yung patayan, no? Hanggang ngayon. Di ibig sabihin, hindi nga umaandar ang hustisya. Actually, nabanggit ni President Duterte yan sa mga speeches niyang nauna eh. Oo, Korte-korte pa? Ay, bagal yun. Gumaganon siya. Patayin oo, na oo, natin para tapos. May gumaganon siya dati eh. Pero ganito naman yung sagot yan. Noong 2018, nag-draft kami ng complaint para sa ICC. opo, Kasi may mga biktimang pumunta sa amin, ng mga human rights lawyers sa NUPL, para sabihin, pwede ba kami mag-file ng kaso sa korte kay President Duterte? Kasi namatay yung anak ko, yung aking tatay, yung aking nanay. oo, Ang sagot ko doon, naalala ko pa yun eh. Sabi ko, alam niyo po, madidismiss po ang kaso na yan. Kasi ang presidente will claim presidential immunity. Sabi oo, nila, so wala na palang hustisya yung mga kaanak namin. Ganyan na lang pala yun dahil immune siya from suit noong 2018 at presidente siya. Ang sabi ko, well, pasensya na, wala tayo talaga tayong magawa dyan.
Maliban na lang kung gusto niyo mag-file sa ICC. Ayun, nagtanong sila, ano ba Oo, yung ICC, et cetera. So, yun. nag-umuo sila, doon nag-file. So, itong mga Oo, argumento na, mahina actually ang argumento na yan kasi it doesn't go into the merits of the case. oo, Doon sa ICC nag-file kasi hindi pwedeng mag-file. The justice system in the Philippines is unable to prosecute President Duterte dahil oo, presidential immunity niya sa under the legal system ng Pilipinas. So in the oo, sense, hindi gumagana ang justice system as far oo, as the president is concerned dahil hindi siya pwedeng kasuhan opo. as president ng Pilipinas. Ano na po ang next na mangyayari ngayon? So, ito po, hindi ito yung korte na maglilitis mismo sa kanya, no? Dinedetermina Mhm. lang ng korte na ito kung totoong merong ebidensya. Parang ganun Mhm. po. Yun ang sinasabi rito sa Maynila. Ganun po ba talaga ang ano niyan? And what will be No, the ang step? stage ngayon is confirmation of charges. Oo. Siguro ang kahalintulad nito sa atin ay preliminary investigation, parang probable cause hearing. Oo, oo. Malapit-lapit. Opo. Dito sa Pilipinas kasi diyan sa atin, ang piskal mag-iimbestiga siya. Pag Yes, sir. nag-iimbestiga siya at tingin niya may probable cause, ifa-file niyang information sa korte. Diretso, 'di Correct. ba? Oo, Ang oo. ICC ngayon dahil sa due kung rules nila 'yan nagdesisyon na ang prosecution. Tingin niya may probable cause. Hindi niya pa Oo, pwedeng isampayan sa korte. oo, Dapat isampa niya muna yan sa isang confirmation of charges hearing. oo, So, ang pinoprove niya lang dito is yung probability na siya ang gumawa. oo, A crime has been committed and the accused probably committed it. It's not yet oo, a trial na oo, proof beyond reasonable doubt, no? oo, Ano pa lang yan, parang substantial evidence lang yan na opo, parang, most oo, likely siya gumawa niyan. So, oo, yung demand ng depensa na o di labas nyo yung lahat ng mga ebidensya nyo, dapat makita namin, oo, mag-testify. Sa totoo lang, hindi siya kailangan at this stage. Pero oo, kung gustuhin nila at i-demand nila yan at iutos ng korte, I'm sure ipipresent sa confirmation of charges ang oo, mga witnesses na yan. opo, Ayun nga lang, haba talaga yung confirmation hearing. oo, Siguro oo, ilang buwan yun kasi parang oo, trial na yun. So, hindi siya ang stage na to kasi doon sa trial yon probable cause lang muna ang opo. in-establish dito So, at hindi tapos na pa po. guilt beyond Oo. reasonable doubt. So, tapos na po ito. Yung confirmation of charges, yung po, parang pag-determine po Tapos ng na, court. oo. Both sides have submitted. Ang sabi ng Oo, prosecution, there is a crime, he probably committed it. Ang sagot ng depensa, no, it's improbable na kinumit niya yun. Parang improbable. So, korte na magdedesisyon, oo, they will decide probably April, at maximum April 26 So, within oo. 60 days, they will decide whether to confirm the charges or Okay. not confirm the charges. Bali 60 days, April 26, and then lalabas nila yung desisyon. Yes, Ano pag po? nag-confirm sila ng charges, Oo. magko-constitute ngayon ng bagong Ng bago. chamber. Ang Okay. tawag And mo how diyan long ay will that take? trial chamber na, trial court na 'yon. Ito kasing korte na 'to, pre-trial court ito Oo. Kaya nga nagulat kami nung nag-claim siya ng Oo. unfit for trial. Sabi namin, wala pa namang trial Oo. Anyway, magbabago na iba ng mga judges naman yon sa Oo. trial court. Ganun katindi ang due process rights na Oo. requirements ng ICC And para how long, proteksyonan ang karapatan ng accused. Kong Neri, how long will it take for the pre-trial court to make its recommendations? Whether 60 days to lang. dismiss or another 60 days? Hindi. Mula ngayon, 60 days mula Yun. kahapon, they Okay. will decide. So, Lalabas mga na. April, Oo. they will decide. Oo. So, Oo. kung mag-decision lang sila na may i-confirm, ay di may trial court na. It will take, Oo. hindi natin alam kung gaano katagal yung trial. Oo. Kung tingnan mo naman yung asta ng depensa mula noon, di marami na namang motion yan. Kasi yung pre-confirmation pa lang, ang daming motion
delay eh. Parang Oo. disqualification ng judge, disqualification ng prosecutor, disqualification ng abogado ng biktima, tapos jurisdiction, kini-question, tapos interim release, tapos Opo. unfit for trial. Opo. Kadami, kaya na-delay yan ng husto. Na sabi namin, taro nga tataas si President Duterte sa normal na inosenteng taong nakakulong eh. Oo. Kasi if Oo. you're innocent at nakakulong ka, gusto mo speedy trial, you have the right to speedy Oo. trial para tapusin na to, makalaya ako. Siya naman para ayaw ng trial eh. Oo. Talagang delay siya ng delay, kaya Opo. I don't know kung sa trial proper magdi-delay siya kung Opo. pagbibigyan ng ICC, but probably gusto niya siyempre pahabain yung trial. Oo. Mm, napansin po ba ng korte o papansinin nila yung mga naganap naman sa Maynila habang nagkakaroon ng ganyang confirmation of charges sa The Hague? Ano po? Na dito naman ay lumabas sa mga balita na kesyo raw sinuhulan yung mga investigador. At least 3 investigators, including Miss Chantal Daniels. Parang yun ang Yeah, yeah. pinapahiwatig. Ano po? Yes. Oo. Hindi na-raise ng defense. Oo. Hindi ni-raise ng defense yan all throughout. I Kami nga see. ine-expect namin i-raise yan. Narinig na rin namin. Siyempre, Oo. hindi naman kami nabanggit doon. Hindi naman namin alam, nandito kami. Pero Oo. kung i-raise man yan ng depensa, handa rin kami sana. Kasi Oo. parang ganito ang teorya naman dyan ng depensa kung sakali. O binayaran pala yung mga prosecutor. Oo. O sinuhulan pala yon. So Oo. gumawa-gawa sila ng kaso laban kay President Duterte. Oo. Talagang ibig sabihin, inimbento ng prosekusyon yung Oo. libu-libong patay, Oo. inimbento ng prosekusyon yung mga public statements na order, kahit walang Oo. kaso, gumawa sila ng kaso dahil nasuhulan sila. Pangalawa, sa affidavit, binasa namin dito, wala naman kami nakitang aligasyon na yung mga Marines, nagbigay sila ng pera sa prosecutor. Ang sabi Oo. nila, nagbigay sila ng pera kay Sonny Trillanes Oo. para daw sa prosecutor. We don't even, Oo. tinanggi na yan ni Sonny Trillanes. Opo. But even if nabigay nila yon, hindi naman yan ibig sabihin, nabigay nga talaga sa prosecutor yon. Kaya Oo. yung maraming sanga yun eh. And Oo. I don't think, kasi Jarius, if I may add pala, 2018 pa lang, sa preliminary examination ng prosecutor ng ICC, binanggit na yon ni Bensuda na magpe-preliminary examination kami sa Pilipinas for possible violation of crimes against humanity. So mayroon ng ganong punto ang prosecution. Bakit mo pa sila susuhulan? Sila na nga mismo nagsabing mayroon eh. Mayroong Oo. crime against humanity na nangyayari sa Pilipinas. Oo. Susuhulan mo pa? Pabuti Oo. sana kung baliktad eh. Pero hindi eh. Nasa pabor mo na nga yan tapos susuhulan mo pa, di ba? Oo nga. So medyo tagilid talaga yung ganong teorya. At mabuti naman, hindi ni-raise ng depensa. Wala silang binanggit on that. Kasi Oo. tingin ko, alam naman nila, mahina talaga yung kasong yun. Okay. Thank you very much, sir, sa paglilinaw ninyong mga kaganapan dyan sa The Hague, sir. And thank you very much sa oras na binigay ninyo sa amin. Okay, maraming salamat, Jarius, at Okay. magandang umaga. Umaga ba dyan sa atin? Oo, umaga Magandang po. umaga rin sa atin dyan sa Pilipinas. Okay. Maraming salamat po. Ingat kayo. Thank you. Once again, that was former Congressman Attorney Nery Colmenares.